Maligayang araw sa inyong lahat. Muli, subaybayan ng online MP4, manood at matuto sa asignaturang Filipino. Magandang araw mga minamahal kong mag-aaral. Hayaan ninyong samahan ko kayong muli para sa isa na namang talakayan ngayong ikalimang linggo para sa unang markahan. Ako si Ginoong Wensorin Francia at hayaan ninyong samahan ko kayong talakayin ang tungkol sa sanaysay, pangangatwiran at pagbibigay ng sariling pananaw. Subalit, bago natin ito talakayin ay isa-isahin muna natin ang mga layunin para sa ating pag-aaral. Narito ang mga layunin para sa paksang pag-aaralan natin ngayong linggo. So, isa-isahin natin ito. Una, nabibigyang reaksyon mo ang mga kaisipan o ideya na tinatalakay sa akda. Pangalawa, natutukoy ang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay ang kahulugan. Pangatlo, na itatala ang mga impormasyon tungkol sa isa sa mga napapanahong isyong pandaigdig. At ang huli ay nagagamit ang angkop na pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw. So sa pagtatapos ng linggong ito, inaasahan ko na ang lahat ng mga layunin ito ay ating makakamit sa tulong ng ating pag-aaral. Para sa mga gawain sa pagkatuto, hayaan ninyong ipaliwanag ko ito isa-isa sa inyo. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, gumupit at idikit sa sagutang papel o gumuhit ng larawan ng isang lider o pinuno. Ilagay ang kanyang pangalan, isulat sa hanay A ang mga katangiang taglay niya bilang isang pinuno at sa hanay B naman ang sa tingin mo ay kailangan pa niyang taglaying katangian. Ibigay ang iyong pananaw kung bakit kailangan niya itong taglayin. So, iisip kayo ng isa sa mga lider ng ating pamahalaan. Kayo ay gugupit ng kanyang larawan. Ilalagay ninyo sa hanay A ang kanyang mga katangian bilang isang pinuno at sa hanay ba naman kung kayo ay may mga naiisip o sa sarili ninyong opinyon na katangiang dapat pa niyang taglayin. So inaasahan ko na inay buong sipag ninyong tatapusin at isusulat sa inyong sagutang papel. At marami ang nagbigay ng pagpapahulugan sa kung ano ang sanaysay at ngayon mabibigyang kaliwanagan natin ito. Okay? Pagsusumikapan nating maunawaan kung ano talaga ang sanaysay. Ang sanaysay ay nagmula sa dalawang salita. Ang sanay at pagsasalaysay. Ito ay isang peraso ng sulatin na kadalasang naglalaman ng punto de vista o pananaw. Pananaw ng may akda. Ito rin ay komposisyon na prosa na may isang diwa at pananaw. Ito rin ay sistematikong paraan upang maipaliwanag ang isang bagay o pangyayari. So kung tayo ay susulat ng isang sanaysay, kinakailangang may katangian tayo na tayo magaling magsalaysay at tayo ay sanay. Kung nais tayong magpahayag ng ating mga kuro-kuro, paniniwala, opinyon at saloobin, tayo ay makagagawa ng isang makabuluhang sanaysay. Sa bahaging ito ay dumako naman tayo sa pagbibigay ng definisyon ng dalawa sa kilala sa pagsasalaysay. Ayon kay Michael de Montaigne, na sinasabing pinakaunang lumikha ng genre na ito ang pagtatangka o pagsubok sa bagong larangan ng panitikan at ginagamit upang direktang makipagtalastasan sa sinumang mambabasa. Kung ang liriko ay para sa panulaan, ang prosa ay para sa sanaysay. So ayon kay Michael de Montaigne, ang sanaysay ay pwedeng magamit sa direktang pakikipagtalastasan sa sinumang mambabasa. So sa pamamarang ito ay mas maipahayag natin yung ating kuro-kuro, yung ating pananaw sa mga nais na bumasa ng ating sanaysay o sa mga mambabasa. At dumako naman tayo ngayon kay Genoveva Idrosa Matuti. Ayon sa kanya, ang sanaysay ay pagtataya sa isang paksa o paraang tuluyan at sa malayang paraang naglalantad ng kaisipan, kuro-kuro, palagay
at ng kasiyahan ng sumusulat upang umaliw, magbigay kaalaman o magturo. Idinugtong pa niya na ang sanaysay ay isa sa mga anyong higit na nagpapaisip sa pag-unawa, bumubuo at nagpapatibay sa isipat damdaming bayan. So halos sila ay magkatulad ng pagbibigay ng definisyon. Ito ang sanaysay ay pagbibigay ng ating kuro-kuro o opinyon, pananaw. Subalit ayon kay Idrosa Matuti, ang sanaysay ay maaaring umaliw, magbigay ng kaalaman at magturo. At dumako naman tayo sa dalawang uri ng sanaysay, ang formal at di formal. Sa formal na sanaysay, ito ay tumatalakay sa mga seryosong paksa at nangangailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pag-unawa sa paksa. Naglalaman ng mahahalagang kaisipan at nasa isang mabisang ayos ng pagkakasunod-sunod upang lubos na maunawaan ng bumabasa. So kung tayo ay gagawa ng isang formal na sanaysay, kinakailangan natin ng pagsasaliksik o maigtingang pag-aaral upang tayo ay may batayan sa ating mga ibinabahaging impormasyon. At kinakailangan din ang mga pangyayari ay nasa maayos na pagkakasunod-sunod upang lubos na maunawaan ng mga bumabasa. Sa di formal na sanaysay naman, ito ay tumatalakay sa mga paksang magaan, karaniwan at pang-araw-araw at personal. Ito rin ay nagtataglay ng opinyon, kuro-kuro at paglalarawan ng isang may akda. So sa madaling salita, sa di formal na sanaysay, ito ay ang pag-atake dito ay medyo magaan lamang. Ang karaniwang paksa nito ay sa pang-araw-araw at personal. Kung ang ibang panitikan ay mayroong mga elemento tulad ng tula, talumpati, ang sanaysay ay mayroon ding elemento. Tunghayan natin ang mga elemento ng sanaysay. Ang tema at nilalaman na may kaugnayan sa paksa ng sanaysay. Anyo at istruktura, ito na may tumutukoy sa maayos na pagkakasunod-sunod ng mga ideya o pangyayari. Kaisipan na tungkol sa mga ideyang nabanggit na kaugnay o paglinaw sa tema. Sa wika at estilo naman, na mamuting gumamit ng simple, natural at tapat na pahayag ng larawan ng buhay, damdamin na naipapahayag ng may kaangkupan at kawastuhan sa paraang may kalawakan at kaganapan, at ang himig na naipahihuwatig ng kulay o kalikasan ng damdamin. Ito ang mga elemento ng sanaysay na kailangang taglayin upang ito ay maging isang makabuluhang sanaysay. Ang Prinsipe ni Niccolo Machiavelli, sali ni Muriel Nagaret Camba, sanaysay mula sa Italia. Kapuri-puri para sa isang prinsipe na panatilihin ang kanyang salita at mamuhay ng may integridad at hindi manlilinlang. Gayunpaman, batay sa ating karanasan sa kasaysayan, ang mga prinsipe ay nakagagawa ng mga dakila ay yaong hindi gaanong isinasaalang-alang ang pagtangan sa pananampalataya. Kung gayon, dapat mong malaman na may dalawang paraan ng pakikipagtunggali. Ang isa sa alinsunod sa mga batas, ang isa ay sa pamamagitan ng lakas. Simula noon, nararapat na malaman ng prinsipe kung paano gamitin ang likas na katangian ng hayop. Kailangan niyang piliin ang maging soro at leon. Sapagkat hindi kayang ipagtanggol ng soro ang sarili sa mga lobo, ang matalinong pinuno, kung gayon ay hindi dapat na kailangan na magkaroon ng isang salita dahil maaari siyang baliktarin sa pagtalima rito at kung ang dahilan ng pagbibigay niya ng pangako ay nawala na. Subalit, kailangan niyang itago nang mabuti ang tunay niyang kulay at maging mahusay sa pagkukunwari at panlilinlang. Walang muwang ang mga tao at abala sa kanilang mga pangunahing mga pangangailangan, kaya laging may maloloko at manloloko. Sa makatuwid,
Hindi kailangang taglayin ni isang prinsipe ang mga nabanggit na katangian, bagkus ay kailangan niyang papaniwalain ang iba na taglay niya ang mga ito. Dagdag pa rito, maglalakas loob akong sabihin na ang pagkakaroon nito at pag-aasal dito ay nakasasama. Subalit, ang mapagpanggap na inaasal ito ay nakakabuti. Halimbawa, ang magkunwaring maawain, makatao, mapagkakatiwalaan, makadiyos, dapat maintindihan ito hindi makikita ng prinsipe lalo na yung mga baguhan. Ang mga mabubuting katangian ng mga tao sapagkat upang mapanatili ang estado, kinakailangan niyang kumilos laban sa kanyang pananampalataya, sa kabutihan, sa sangkatauhan, sa relihiyon, sa makatuwid, marapat na maging maingat ang isang prinsipe sa mga lumalabas sa kanyang labi na hindi ayon sa 5 katangian na nabanggit. Walang mas mahalaga kaysa sa mapaniwala na taglay mo ang huling katangian. Nang huhusga ang tao batay sa kanilang mata kaysa sa kanyang mga kamay. Lahat ay nakakakita, subalit iilan lamang ang nakakaramdam. Sapagkat ang mga karaniwang tao ay laging napapaniwala sa mga itsura at sa mga bunga ng mga pangyayari, at ang mundo ay puno ng mga taong may magaspang na ugali, ang ilan sa kanila ay walang lugar, samantalang marami ay may malulugaran. Isang prinsipe sa kasalukuyang panahon, mabuting hindi na dapat pangalanan, ay nangaral ng kapayapaan at pananampalataya na kapwa niya hindi tinatalima. Kung kapwa niya itong pinaniniwalaan, matagal nang nakuha sa kanya ang kanyang reputasyon o ang kanyang estado. Sa pagpapatuloy ng mga gawain sa pagkatuto, dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Nandito ang panuto. Piliin sa loob ng kahon ang 3 salitang ginamit sa akda na may katulad o kaugnay na kahulugan. Gamitin ito sa pangungusap. So mula sa kahon ay makikita natin ang mga salita na ginamit sa pangungusap at mayroon na rin itong kaugnay na kahulugan. Ang gagawin ninyo sa inyong sagutang papel ay bubuo kayo ng makabuluhang pangungusap batay sa mga salitang ito. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, ito ay susubok sa inyong matalinong pagkaunawa sa sanaysay na ating tinalakay. Nandito ang panuto. Sagutin ang mga tanong ayon sa binasang kwento o sanaysay. Unang tanong, ayon kay Machiavelli, ano-ano ang katangian ng mahusay na pinuno? Pangalawa, sang-ayon ka ba sa mga katangian na binabanggit niya? Bakit? So ipapaliwanag ninyo yung bahaging iyon. Pangatlo, bakit kailangang maging Zorro at Leon ng isang prinsipe? So ibinagyang diin sa binasa nating sanaysay at iyon ay inyong buong talinong sasagutin. Pang-4 na tanong, batay sa iyong pagkaunawa, anong ideya ang binibigyang tuon ng may akda tungkol sa isang pinuno? So iisa-isahin ninyo yung mga ideyang binabanggit doon sa akda, batay dun sa tanong na ika-4. Pang-5, ano ang reaksyon mo dito? At sa bahaging ito ay dumako naman tayo sa bahagi ng gramatika, pangangatuwiran at pagbibigay ng sariling pananaw. Isa sa mahalagang uri ng diskurso ang pangangatuwiran. Ang lohikal na pagsasagawa nito ay dumudulo sa epektibong paghihikayat sa mga mambabasa o tagapakinig, pabor sa isang isyu o tiyak na tindig o posisyon sa isyu. Ayon kay Bernales 2009, ang diskursong panghihikayat ay nakatuon sa pagbibigay ng isang sapat at matibay na pagpapaliwanag ng isang isyu o panig upang makahikayat
ng mambabasa o tagapakinig. So sa pangangatuwiran, ayon kay Bernales, kinakailangan tayong makahikayat ng mga mambabasa o tagapakinig batay sa ating tinitindigang posisyon o isyo. Karagdagan, ito ay larangan ng pagpapatalas ng kaisipan tungo sa pagpapatibay ng paniniwala o paninindigan ayon kay Cabrera 2008. Mahalagang taglay ng nagsusulat ang kakayahan sa mahusay na pangatuwiran. Magagawa ito sa pamamagitan ng galing ng diwa upang humikayat ng interes, paniniwala ng mambabasa. Mahalaga rin ang mahusay at malalim na pananliliksik bilang paghahanda ng pagbuo ng argumentasyon. So kinakailangan na tayo ay magsaliksik upang tayo ay makabuo ng isang magandang argumentasyon at upang ang ating mga impormasyon na ibinabahagi ay may basihan at ito ay humihikayat ng interes, paniniwala ng ating mga mambabasa. Ang dalawang elemento ng pangatuwiran ay proposisyon at argumento. Ayon kay Melania Abad 2004, ang proposisyon ay mga pahayag na inilalahad upang pagtalunan o pag-usapan. Ito ang isang bagay na pinagkakasunduan bago ilahad ang katwiran ng dalawang panig. Magiging mahirap ang pangangatuwiran kung hindi muna ito itatakda sapagkat hindi magkakaisa sa mga batayan ng mga isyo ang dalawang panig. At narito ang mga halimbawa ng proposisyon. Ang una, dapat na ipatupad ang Reproductive Health Bill para sa epektibong pagpaplano ng pamilya. Pangalawa, nakasasama sa pamilya ang pag-alis ng isang miyembro nito upang magtrabaho sa ibang bansa. Pangatlo, mas liberal ang kababaihan ngayon kaysa noon. Maliwanag na ang unang halimbawa ng proposisyon ay tungkol sa pagiging epektibo ng pagpapatupad ng isang pulisiya. Ang ikalawa ay tungkol sa paniniwala ng isang bagay at epekto nito sa pinomeno at ang ikatlo ay ang paghahambing kung ano ang mas mabuti o hindi. Ang pangalawang elemento ng pangatuwiran ay argumento. Ito na ang paglalatag ng mga dahilan at ebidensya upang maging makatuwiran ang iyong panig. Kinakailangan ang malalim na pananaliksik at talas ng pagsusuri sa proposisyon upang makapagbigay ng mahusay na argumento. Sa ating pagpapatuloy, narito ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Maglahad ng mga pagkakataon o sitwasyon na nangangailangan ng iyong pangangatuwiran. Tiyaking malinaw ang proposisyon at ang iyong argumento. Sa pamilya, sa barkada, sa paaralan, social media, at edukasyon. Ang ibibigay kong halimbawa ng proposisyon ay sa barkada. Sa panahon ngayon, ang barkada ba ay may masama o mabuting na idudulot sa pag-aaral ng kabataan? Sa bahagi ng argumento, maglalahad tayo ng ating pangangatuwiran. Maaari na natin sabihin na hindi dahil sa ang barkada ay pwedeng maging inspirasyon sa pag-aaral at maaaring makatulong din sila sa paglutas ng ating mga problema sa buhay. So yun yung halimbawa ng proposisyon at saka ng argumentasyon. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, sumulat ng maikling sanaysay ukol sa taong hinahangaan mo batay sa kanyang pagiging mabuting lider o pinuno. Ilahad ito batay sa iyong pangangatuwiran at sariling pananaw. Maaring tayong lahat ay may hinahangaang pinuno o lider at tayo ay gagawa ng isang makabuluhang sanaysay ukol dito batay sa ating sariling pangangatuwiran at sariling pananaw. Para sa huling gawain sa pagkatuto bilang 6, sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Una, ito ay nagmula sa dalawang salitang sanay at pagsasalaysay. A. Maikling kwento. B. Dula. C. Mitolohiya. D. Sanaysay. Pangalawang tanong,
Uri ng sanaysay na tumatalakay sa mga seryosong paksa na nangangailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pag-unawa sa paksa. A. Formal. B. Di formal. C. Istruktura. At D. Estilo. Pangatlong tanong, elemento ng sanaysay na batay sa pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari. A. Himig. B. Larawan ng buhay. C. Anyo o struktura. D. Wika at estilo. Pang-apat, ayon kay Bernales, 2009, ang diskursong ito ay nakatuon sa pagbibigay ng isang sapat at matibay na pagpapaliwanag ng isang isyu upang makahikayat ng mambabasa o tagapakinig. Ano ito? A. Pangangatuwiran. B. Panghihikayat. C. Pagsasalaysay. D. Paglalarawan. Panglima, ayon kay Melania Abad, 2004, ito ay mga pahayag na inilalahad upang pagtalunan o pag-usapan. Ano ito? A. Proposisyon. B. Pangangatuwiran. C. Argumento. At D. Pagpapaliwanag. Pang-anim, ito ay isa sa malagang uri ng diskurso. Ano ito? A. Pagpapahayag. B. Proposisyon. C. Argumento. At D. Pangangatuwiran. Pang-pito, kinakailangan ng malalim na puwang at talas ng pagsusuri sa proposisyon upang makapagbigay ng mahusay na argumento. A. Pananaliksik. B. Pag-iisip. C. Pangunawa. At D. Lahat ng nabanggit. Pangwalo, ito ay peraso ng sulatin na kadalasang naglalaman ng punto de vista o pananaw ng may akda. A. Nobela. B. Maikling kwento. C. Sanaysay. At D. Dula. Pangsiyam, ito ay isa sa mahalagang uri ng diskurso. Ano ito? A. Pagpapahayag. B. Proposisyon. C. Argumento. At D. Pangangatuwiran. Para sa huling tanong, ito ay peraso ng sulatin na kadalasang naglalaman ng punto de vista o pananaw ng may akda. A. Nobela. B. Maikling kwento. C. Sanaysay. At D. Tula. Maraming salamat sa inyong lahat. Nawa ay kayo ay maraming natutunan sa aralin natin ngayong linggo at inaasahan ko na kayo makakasama kong muli sa mga susunod pang linggo. Muli ay ito ang Sir Wenzo Renfarancia at maraming salamat sa inyong lahat.